Magulo ang internasyonal na paliparan dahil sa karaniwang kaguluhan nito, mga manlalakbay na naghihila ng mga maleta, mga anunsyo na umalingawbaw sa terminal, at mahahabang pila sa mga immigration counter. Sa gitna ng karamihan, isang lalaki ang tahimik na naglalakad. Nakasuot lamang ng simpleng polo shirt, maitim na maong, at baseball cap na nakatakip sa kanyang mukha. Mahinahon at mapagpakumbaba siyang dinala, nakikihalubilo sa daan-daang pasaherong dumarating ng umagang iyon. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Bagamat halos walang nakakilala sa kanya sa unang tingin. Habang papalapit siya sa immigration desk, iniabot niya ang kanyang pasaporte ng may magalang na ngiti. Bahagya itong sinulyapan ng opisyal sa likod ng salamin. Nanliit ang kanyang mga mata at sa halip na ang karaniwang pagsuri, ay malakas siyang napangisi ng sapat. Para marinig ng iba pang nakapila. Tumabi kayo, sinhan ng opisyal. Hindi kayo nararapat dito. Nagulat si Manny. Excuse me, tanong niya habang pinapanatili ang kanyang magalang na boses. Yumuko ang opisyal. Matalas at walang pakialam ang kanyang tono. Sabi ko, tumabi kayo. Huwag ninyong sayangin ang oras ko. Lagi kayong mga taong palihim na nagkukwento. Umalis kayo sa pila. Lumingon ang mga pasaherong naghihintay sa malapit. Ang ilan ay mukhang nalilito. Ang iba naman ay ngumisi, naaaliw sa drama. Tahimik na nakatayo si Manny, hawak ang kanyang mga dokumento, hindi nagtataas ng boses, hindi nagagalit. Sinisiguro ko sa iyo, mahina niyang sabi. Ang mga papeles ko ay balido. Pakisuri muli. Ngunit hindi interesado ang opisyal na suriin ito. Walang ingat niyang itinulak ang pasaporte ni Manny pabalik sa counter, hinayaan itong mahulog sa sahig. Mas malakas ang tunog kaysa sa dapat nitong marinig. Isang maliit ngunit matinding kahihiyan. Napasinghap ang mga tao. Bumulong ang isang babaeng nakapila, wow. Ang garalgal. Umiling ang isang negosyante sa malapit, ngunit walang sinabi. Umayos ng upo ang opisyal ng may kayabangan. Itinuro ang gilid. Kunin mo na ang mga gamit mo at maghintay ka roon. Hindi ka papasok nang ako ang bahala. Sandali. Yumuko si Manny, kinuha ang kanyang pasaporte, at hinawakan ito sa kanyang mga kamay. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha, kahit sa loob ay nararamdaman ng sinuman ang sakit ng kawalang galang. Nakakagulat ang eksena. Narito ang isang lalaking may pandaigdigang katayuan, tinatrato na parang walang kwenta, na parang hindi siya nakikita dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Gayunpaman, hindi nakipagtalo si Manny. Hindi pa. Nakatayo lang siya roon ng tahimik habang patuloy na nag-uutos ang opisyal. Ang nangyari pagkalipas lamang ng 9 na minuto ay nag-iwan sa buong paliparan na natigilan. Ang boses ng opisyal ay dumaloy sa immigration hall, matalas at puno ng paghamak. Iwinagayway niya ang kanyang kamay na parang si Manny Pacquiao ay walang iba kundi isang istorbo na pumipila. Ang mga pasahero. Sa likod ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay naiinip, ang iba ay mausisa tungkol sa nagaganap na eksena. Si Manny, hawak ang kanyang pasaporte at mga dokumento ng mahigpit sa kanyang kamay, ay huminga ng malalim. Ayaw niyang lumikha ng eksena, ni ayaw niyang mapahiya ang sinuman. Nabuhay siya sa kanyang buhay na naniniwala sa pagpapakumbaba, kahit na nahaharap sa mga insulto. Ngunit ang paraan nito tinatrato siya ng opisyal na parang isang kriminal na sumusubok na palihim na pumasok sa bansa, tila malalim ang iniisip. Naiintindihan ko. Naabala ka, magalang nasabi ni Manny, matatag ang boses. Pero kung susuriin mo lang ng mabuti ang mga dokumento ko, makikita mong maayos ang lahat. Ngumisi ang opisyal, halatang nasisiyahan sa otoridad na inaakala niyang taglay niya. Yumuko siya sa counter, hininaan ang boses, ngunit sapat ang lakas para marinig ng iba sa malapit. Iwasan mo ang mga dahilan mo. Marami na akong nakitang katulad mo. Iniisip mo na dahil malinis ang pananamit mo at kalmado ang kilos mo, madali kang makakapasok. Hindi sa shift ko. Hindi ka nabibilang dito. Ang mga salitang iyon, hindi ka nabibilang dito, ay mas malakas kaysa sa anumang suntok. Ang buhay ni Manny ay itinayo sa pagpapatunay na nabibilang siya saan man siya lumaban, saan man siya naglingkod. Mula sa mga lansangan ng General Santos hanggang sa mga boxing ring ng Las Vegas, mula sa mga slums noong kanyang pagkabata hanggang sa Senado ng kanyang bansa, ang pagiging kabilang ay hindi
Ibinigay sa kanya. Karapat-dapat niya ito. At ngayon ang lalaking ito, na walang kaalaman kung sino talaga siya, ay pinalayas siya ng may kalupitan. Isang maliit na grupo ng mga manlalakbay ang hindi komportableng lumipat, nagpapalitan mga sulyap. Bumulong ang isang babae sa pila, bakit niya siya tinatrato ng ganyan? Wala siyang ginawang masama. Ngunit karamihan sa mga tao ay nanatiling tahimik, takot na makialam. Humigpit ang hawak ni Manny sa kanyang pasaporte. Maaari sana niyang itaas ang kanyang boses, maaari sana niyang hingin ang respeto, ngunit sa halip ay pinili niya ang dignidad. Ang kanyang pagiging kalmado ay tila lalong ikinadismaya ng opisyal. Huwag kang tumayo lang doon, ang bulyaw ng opisyal. Lumipat ka sa holding area o ipag-iingat kita sa seguridad. Sumenyas siya sa dalawang nakaunipormeng gwardiya, na malapit na lumapit, handang sumunod sa mga utos ng walang tanong. Sa loob, naisip ni Manny ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao. Ilang beses na bang tinatrato ng ganito ang mga ordinaryong Pilipino? Pinahiya ng mga taong may kapangyarihan na nag-iisip na ang isang uniforme ay nagbibigay sa kanila ng karapatang hamakin ang iba. Naramdaman niya ang sakit hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa bawat ordinaryong manlalakbay na walang boses, walang impluensya, walang pagkakataong lumaban. Sumulyap ang opisyal sa lumalaking karamihan, pagkatapos ay muling mumiti na parang nagtatanghal. Kita nyo, mga binibini at Ginoo. Kaya nga dapat tayong mag-ingat. Hindi lahat ng may pasaporte ay karapat-dapat na pumasok. May ilan na nagtangkang dayain ang sistema. Kami ang unang linya ng depensa. Nakakasakal ang kayabangan. Hindi mapakali ang mga nakapila. Maingat na itinaas ang mga telepono. Nire-record ang pag-uusap. May bumulong, sobra na ito. Hindi man lang nagtaas ng boses ang lalaking yon. Sa wakas ay nagsalita ulit si Manny, kalmado pa rin ang tono, maingat na pinili ang mga salita. Ginoo, hindi ako narito para manggulo sa inyo. Ang hinihiling ko lang ay patas. Pakitrato po ninyo ako gaya ng pakikitungo ninyo sa sinumang manlalakbay. Wala nang iba pa, wala nang kulang. Ngunit ang patas ang huling nasa isip ng opisyal. Malakas siyang napangisi, ang mga matang kumikislap sa paghamak. Patas? Huwag niyo akong ipangaral tungkol sa patas. Matagal ko nang ginagawa ang trabahong ito. Alam ko kung sino ang dapat pagkatiwalaan at kung sino ang dapat tanggihan, at hindi ko kayo pinagkakatiwalaan. Mabigat ang katahimikang sumunod, nabasag lamang ng mga walang tiyagang manlalakbay. Ang dalawang gwardiya ay nakatayo malapit, naghihintay ng mga utos. Si Manny, bagamat kalmado, ay nasa sangandaan na ngayon. Siya ay ininsulto, pinahiya, at kinutya sa harap ng mga estranghero. Gayunpaman, nanatili siyang marangal, ang kanyang kahinahunan ay hindi naputol. Ang walang nakakaalam ay ang tahimik na pagtitiis na ito, ang katahimikang ito ay hindi kahinaan. Ito ay isang bagyong nagtitipon ng lakas. Si Manny Pacquiao ay nakaharap ng mas malalakas na kalaban kaysa sa opisyal na ito sa ring, sa politika, sa buhay. At kapag sa wakas ay pinili niyang kumilos, ang mga kahihinatnan ay magiging mabilis at hindi na mababago. Ngunit para sa ngayon, naghintay siya. Hinayaan niyang mas malalim na humukay ang opisyal sa kanyang kayabangan. Hayaang masaksihan ng karamihan ang kawalan ng katarungan gamit ang kanilang sariling mga mata. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, makikita ng buong immigration hall kung sino talaga ang kanilang minamaltrato at magbabago ang lahat. Nakakita ka na ba ng isang taong inabuso ng otoridad ng ganito? Magkomento sa ibaba kung saan mo ito pinapanood. Humaba ang pila sa counter ng immigration, ngunit walang nangahas na magreklamo ng malakas. Sa halip, hindi komportable ang mga pasahero. Nagkukunwaring hindi nakikita ang nangyayari. Kahit na tumitindi ang tensyon sa mesa, isang lalaking mahinahon at mapagpakumbaba ang pinapahiya ng isang opisyal na ang boses ay puno ng kayabangan. Agresibo na itinuro ng opisyal. Ang pangalawang holding area, halos hinahaplos ng daliri ang dibdib ni Manny. Hindi mo ba ako narinig? Gumalaw ka o ipapakulong kita rito. Lumapit ang dalawang security guard, ang kanilang mga kamay ay nakapatong malapit sa kanilang mga sinturon, naghihintay ng senyales. Nanatiling hindi gumagalaw si Manny, relax ang kanyang mga balikat. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Bahagya siyang yumuko, kinuha muli ang kanyang pasaporte, at maingat na ibinalik ito sa counter. Ang kanyang
Tinignang magsalita ay walang galit, tahimik lamang. Katatagan. Pakiusap, sabi niya, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Nasunod ko na ang lahat ng kailangan. Suriin mo ulit. Iyon lang ang hinihiling ko. Humagalpak ng tawa ang opisyal. Gawin mo ang trabaho ko. Huwag mo akong sabihan kung paano gawin ang trabaho ko. Sabi ko, hindi ka pa na-clear. Sinasayang mo ang oras ko at sinasayang mo rin ang oras ng iba. Sumenyas siya sa mga naghihintay na pasahero. Na parang umaasa ng palakpakan para sa kanyang kahusayan, ngunit walang palakpakan na dumating. Sa halip may mga bulungan, mabababang. Bulungan na umalingaw sa pila. Bakit niya siya tinatrato ng ganyan, bulong ng isang babae habang hawak ang kanyang handbag. Mukha siyang magalang. Hindi pa nga siya nakikipagtalo. Bulong ng isa pang pasahero. Umiling ang isang lalaking nakasuit, bumubulong ng mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Masyado lang gustong-gusto ng ilang opisyal ang kapangyarihan. Gayunpaman, walang humakbang papalapit. Ang mga naroon ay naging tahimik na hukom, ang ilan ay nakikiramay, ang ilan ay nagdududa. Isang dalaga ang yumuko sa kanyang kaibigan at bumulong, siguro may ginawa talaga siyang mali. Hindi kikilos ng ganito ang opisyal ng walang dahilan. Ang bulong na iyon ay nakasakit ng malalim, hindi dahil narinig ito ni Manny, kundi dahil inuulit nito ang tinitiis ng hindi mabilang na ordinaryong tao kapag minamaltrato ng otoridad. Kadalasan, inaamin ng publiko na nagkasala kapag may sinisigawan ng isang uniforme. Kadalasan, ang katahimikan ay nagbibigay daan sa kawalan ng katarungan. Nanatiling. Hindi gumagalaw si Manny. Ang kanyang katahimikan ay isang kapansin-pansing kaibahan sa tumitinding galit ng opisyal. Hinampas ng opisyal ang isang stamp pad sa counter na nagpagulat sa mga manlalakbay. Sa tingin mo ba ay espesyal ka? Sa tingin mo ba ay inosente ka kapag nakatayo ka ng tahimik? Naaamoy ko ang mga sinungaling mula sa 1 milya ang layo. At ikaw? Hindi ka nabibilang dito. Ang pariralang hindi ka nabibilang dito. Bahagyang humigpit ang kapit ni Manny sa kanyang pasaporte, ngunit ang kanyang hindi natitinag ang mukha. Ang kanyang katahimikan ngayon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Kinabahan ng opisyal na tila desperado na sa isang reaksyon para sa isang pagsabog na maaari niyang gamitin bilang katwiran. Ngunit tumanggi si Manny na bigyan siya ng kasiyahang iyon. Ang mga pasahero ay nagsimulang palihim na iangat ang kanilang mga telepono, nire-record ang komprontasyon. Bahagyang kumikinang ang mga screen habang kumakalat ang eksena sa maraming lente. Napansin ng opisyal, ngunit wala siyang pakialam. Sa kanyang isipan, hindi siya mahahawakan. Ang kanyang kayabangan ay lumalago sa bawat segundong lumilipas. Isang matandang lalaki sa pila ang bumulong, ang opisyal na yon, sumusobra na siya. Isa pang babae ang sumagot ng mahina, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Siguro nararapat lang sa lalaki yon. Ang pagkakahati sa karamihan ay ramdam. Paghatol, kawalang bahala, simpatsya na lahat ay nagbabanggaan sa katahimikan. Samantala, ang mga gwardiya ay nagbago ng kanilang timbang, sumusulyap sa isa't isa ng walang katiyakan. Kahit sila, tila hindi mapakali sa tono ng opisyal, bagaman ang katapatan ay nagpanatili sa kanila sa kanyang tabi. Sa wakas ay nagsalita muli si Manny, ang kanyang mga salita ay sinadya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Ang paggalang ay hindi dapat maging opsyonal, malumanay niyang sabi. Ang bawat manlalakbay ay karapat-dapat sa dignidad. Hindi mo ako kilala, at hindi ko hinihiling sayo, ngunit hinihiling ko sayo na tratuhin mo ako ng patas, ang opisyal ay umikot ng kanyang mga mata ng sapat na malakas para marinig ng lahat. Itabi ang mga talumpati para sa isang taong nagmamalasakit. Hindi ka espesyal. Isa ka lang talagang problema. Nakakasakal ang sumunod na katahimikan. Hindi komportableng lumipat ang mga tao, ang ilan ay umiiwas sa eye contact. Ang iba ay nakatitig ng diretsyo, ang kanilang mga telepono ay nagre-record pa rin. Parang pinipigilan ng buong bulwagan ang paghinga, naghihintay ng kung ano para basagin ang tensyon. At pagkatapos ay nangyari ito. Isang maliit na boses mula sa likurang bahagi ng pila ang pumutol sa hangin. Teka, hindi ba si Manny Pacquiao yan? Lumingon ang mga ulo, bulong ang umalingaw sa pila.
Isang lalaki ang naglabas ng litrato sa kanyang telepono, inihambing ito sa lalaki sa counter. Hindi maikakaila ang pagkakahawig. Lumakas ang mga bulong. Siya yan. Siya talaga yan. Si Manny Pacquiao. Ang senador, ang kampiyon sa boxing. Kumulot ang noo ng opisyal, naiinis sa ingay, ngunit hindi pa rin niya namalayan ang laki ng pagkakamaling nagawa niya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay ng may pagmamaliit sa mga tao. Wala akong pakialam kung sino sa tingin niya ang kanyang pagkatao. Hindi siya labag sa batas. Hindi siya dadaan dito. Ngunit alam ng mga tao na kumakalat ang pagkilala na parang apoy. Ang parehong taong nag-angat sa kanyang bansa mula sa kahirapan, na nagbigay ng milyon-milyong pag-asa sa pamamagitan ng kanyang mga kamao at ang kanyang serbisyo ay nakatayo. Nang may pagpapakumbaba, tinitiis ang mga insulto ng walang paghihiganti. Ang mga bulong ay naging mahinang dagundong ng galit. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Paano niya nakakausap si Manny Pacquiao ng ganoon? Hindi ito kapanipaniwala. Ngunit hindi pa rin. Nagtaas ng boses si Manny. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang pasaporte, habang ang opisyal, na bulag sa katotohanan, ay nagpatuloy sa kanyang pagtataray. Nakahanda na ang entablado. Hindi mapakali ang mga tao. Masyado nang nasa kanyang kayabangan ng opisyal para bumalik. At si Manny Pacquiao, kalmado, mahinahon, at hindi natitinag. Ay ilang minuto na lang bago ibunyag kung sino talaga siya. Walang ideya ang opisyal. Na ang lalaking kanyang kinutya ay malapit nang magkaroon ng kapangyarihang magdesisyon sa kanyang kapalaran. Ang mga bulong ay lalong lumalakas ngayon, kumakalat na parang isang kislap sa tuyong damo. Itinaas ng mga pasahero ang kanilang mga leeg, ang mga mata ay palipat-lipat sa pagitan ng kanilang mga telepono at ang lalaking nakatayo. Nang tahimik sa counter. Hindi maikakaila ang pagkakahawig, ngunit nanatili pa rin ang kawalan ng paniniwala. Maaari ba talagang siya ito? Maaari. Na ang tahimik na lalaking nagtitiis ng kahihiyang ito ay tunay na si Manny Pacquiao. Ang opisyal. Parin walang kamalay-malay sa lumalakas na bagyo sa paligid niya, inihampas ang kanyang palad sa counter. Tama na ang pagtayo rito. Lumipat ka na sa holding area o harapin ang detention. Matalas ang kanyang boses, parang latigo sa hangin. Nasiyahan siya sa otoridad. Bulag sa katotohanang ang mismong lupa sa ilalim niya ay malapit ng gumalaw. Nanatiling kalmado si Manny. Ang kanyang pasaporte ay muling nakapatong sa counter, matatag ang kanyang mga kamay, tuwid ang kanyang tindig. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, ni hindi siya nakipagtalo. Sa halip, dumukot siya sa kanyang bulsa, kumuha ng telepono, at tahimik na nagtap ng isang mensahe. Banayad ang kanyang mga galaw. Halos hindi nakikita, ngunit napansin ng ilan sa malapit. Lumalim ang kuryosidad ng karamihan. Ano ang ginagawa niya? Sino ang kinokontak niya? Nagtatago ba ang mapagkumbabang manlalakbay na ito nang higit pa sa inaasahan ng sinuman? Ngumisi ang opisyal na mali ang pagkakaintindi sa ginawa. Humihingi ng tulong. Sige, tawagan mo ang iyong mga kaibigan. Tawagan ang iyong abogado. Walang magbabago. Hindi ka papasok dito nang walang pahintulot ko. Sumandal siya sa kanyang upuan, may kayabangan sa kanyang mukha, kumbinsido na nanalo na siya. Ngunit hindi sumagot si Manny. Ibinabalang niya. Ang kanyang telepono ang counter, nakayuko ang screen, at pinagsalikop ang mga kamay. Nakakabahala ang kanyang katahimikan. Samantala, ang mga bulungan ay nauwi sa mga usapan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang malapit sa likuran ng linya ang nagpakita ng kanyang telepono sa iba. Sa screen ay isang larawan ni Manny na nakasuot ng suit na nagsasalita sa isang kaganapan sa Senado. Siya nga yan. Sumusumpa ko na siya nga yan, sabi ng lalaki. Dagdag ng isa pang manlalakbay. Tingnan mo ang mga kamay niya. Mga kamay iyon ng isang mandirigma. Nakita ko na ang mga yan dati. Kumalat ang pagkilala na lumilikha ng pananabik. Gayunpaman, nanatiling matigas ang ulo ng opisyal, binabaliwala ang ingay sa paligid niya. Anong problema sa inyong lahat? Huwag kayong magpaloko sa mga panlabas na anyo. Walang espesyal ang lalaking ito. Gayunpaman, walang sinabi si Manny. Ang kanyang katahimikan ngayon ay sinadya, halos madiskarte.
Hinayaan niyang lumaki ang mga bulungan, hinayaan niyang lumabas ang katotohanan ng natural. Sa boxing, alam na alam niya ang kahalagahan ng pasensya, naghihintay sa tamang sandali. Hindi ito naiiba. Isang batang lalaki, na hindi lalagpas sa 12 taong gulang, ang humila sa manggas ng kanyang ina at bumulong ng malakas, "Nay." Si Pacquiao yan. Nakita ko na ang mga laban niya kay tatay. Mabilis siyang pinatahimik ng ina, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata habang mas pinag-aralan niya ang mukha ni Manny. Hindi na matiis ang tensyon sa bulwagan. Hayagan ang nire-record ng mga telepono. Kinukunan ng mga kamera ang bawat pagngisi ng opisyal, bawat arogante niyang kilos. May ilang pasaherong nag-livestream at ibinobroadcast ang nagaganap na drama sa mundo sa labas ng paliparan. Sa wakas ay itinaas ni Manny ang kanyang tingin, nagtama ang mga mata ng opisyal. Ang kanyang boses ay matatag, kalmado, ngunit may dalang bigat na nagpaangat sa karamihan. "Kilala mo ba kung sino ako?" Natatawang tumawa ang opisyal. "Siyempre. Hindi at wala akong pakialam. Maaari kang maging hari ng mundo at ipapadala pa rin kita sa holding area. Ang salita ko ay pinal dito." Ang kayabangan ay halos masakit panoorin. Napasinghap ang karamihan, ang ilan ay umiling sa hindi makapaniwala. Paano? Nakakaramdam ng bulag ang isang tao, labis na nalasing sa kapangyarihan na hindi niya makilala ang mismong lalaking nakatayo sa harap niya. Noon lamang naputol ang tensyon. Mula sa kabilang panig ng bulwagan, isang senior immigration officer ang sumugod patungo sa desk. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang uniforme, mabilis ang kanyang paghakbang. Nakita niya ang live feed na kumakalat na online. Nakatanggap siya ng mga tawag sa mga huling minuto na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang papalapit siya, bahagyang humiwalay ang karamihan. Ang mga bulungan ay nauwi sa mahinang bulalas. Sa wakas, may isang taong mas mataas. Sa itaas ang nandito. Huminto ang nakatataas na opisyal sa counter. Nanlaki ang mga mata nang makita niya si Manny. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagkaapurahan patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa ibang bagay maliban sa pagdalang. Senator, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses habang nakayuko. Patawarin niyo po ang pagkaantala. Hayaan niyo po ako mismo ang bahala dito. Natigilan ang buong bulwagan. Nanginig ang mga hininga. Parang kulog ang salitang senador. Nakuha ng mga telepono ang bawat segundo, bawat reaksyon. Kumura pang bastos na opisyal dahil sa pagkalito. Sa unang pagkakataon, humina ang kanyang kayabangan. "Ano? Anong sabi mo?" Nauutal niyang sabi. Mas malakas na inulit ng nakatatandang opisyal para marinig ng lahat. Ito si Senador Manny Pacquiao, isang kampiyon, pilantropo, at kinatawan ng kanyang bayan. Sumabog ang mga tao. Ang ilan ay marahang pumalakpak, ang iba ay nakatitig lamang. Sa pagkamangha. Sa wakas ay nabasag na ng katotohanan ang hamog ng kayabangan. Nawala ng kulay ang mukha ng opisyal. Nawala ang kanyang dating kumpiyansa, napalitan ng nakikitang takot. Kinukutya, ininsulto, at pinahiya niya hindi lamang ang isang manlalakbay, kundi isang pambansang bayani, isang lalaking iginagalang sa buong mundo. Si Manny, nakalmado pa rin, ay walang sinabi. Kinuha lang niya ang kanyang pasaporte mula sa counter at naghintay. Ang kanyang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang komprontasyon. Ang pananabik na yon ay nakabitin sa hangin. Ang kapalaran ng opisyal ay nasiliuhan na kahit hindi niya alam pa rin. At alam ng mga pasahero ang kanilang mga telepono na nagre-record pa rin na nasaksihan nila ang simula ng isang kwento nakakalat ng lampas sa mga pader ng paliparang iyon. Ngunit ang tunay na tugon ni Manny ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa bawat manlalakbay na napahiya ng ganito. Ang Immigration Hall ay naging isang entablado. Itinaas ang mga telepono, kumikislap ang mga kamera, ang mga tao ay nagbubulungan sa mga bulungan at hindi makapaniwala. Ang bastos na opisyal ay nakatayong natigilan, ang kanyang dating katapangan ay natutunaw na parang buhangin sa alon. Sa kabilang counter, si Manny Pacquiao ay nanatiling
Tahimik, kalmado, hindi natitinag, ang kanyang katahimikan ay nag-uutos ng higit na paggalang kaysa sa anumang nakataas na tinig na magagawa. Yumuko muli ang senior officer, nagsalita ng may pagmamadali. Senador Pacquiao, lubos akong humihingi ng paumanhin para sa pagtrato na ito. Mangyaring hayaan mo akong ihatid ka agad. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi humakbang pasulong si Manny. Sa halip, itinaas niya ang kanyang tingin upang salubungin ang mga mata ng senior officer pagkatapos. Ibinalik ang kanyang atensyon sa lalaking nagpahiya sa kanya ilang sandali lamang. Natahimik ang buong hall, naghihintay. Tatanggapin ba niya ang paghingi ng tawad at magpapatuloy o magsasalita ba siya? Nang sa wakas ay binuksan ni Manny ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay kalmado. Sinadya at may bigat na nagpapatuwid sa bawat tagapakinig sa kanilang upuan. Ang respeto, mahina niyang panimula ay hindi isang bagay na ibinibigay mo lamang kapag kilala mo kung sino ang isang tao. Ang respeto ay dapat ibigay sa bawat manlalakbay, bawat tao. Anuman ang katayuan o katanyagan. Kinakabahang umuumbok ang lalamunan ng opisyal habang tumatagos sa hangin ang mga salita ni Manny. Nagpatuloy si Manny, ang kanyang boses ay matatag ngunit mas malakas na ngayon, bumubuo ng momentum tulad ng isang mandirigma na naglalakad patungo sa kanyang huling round. Nakatayo ako. Dito ng tahimik, ipinapakita sa iyo ang aking mga dokumento, nakikipag-usap sa iyo ng may paggalang. Ngunit, tinuya mo ako. Sinabi mo sa akin na hindi ako kabilang. Ngunit hindi ako nagsasalita para sa aking sarili ngayon. Nagsasalita ako para sa hindi mabilang na mga kalalakihan at kababaihan na dumadaan sa mga bulwagan na ito araw-araw. Mga ordinaryong tao na walang mga kamera. Walang impluensya, walang kapangyarihan. Ilan sa kanila ang nagdusa sa sinubukan mong gawin sa akin. Umalinggaw ang mga bulong. Sa karamihan, tumango ang ilan. Ang iba ay bumulong ng mga salita ng pagsang-ayon. Ang katotohanan sa pahayag ni Manny ay hindi maikakaila. Nauutal na sabi ng opisyal. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Tungkulin? Pinutol ni Manny ng matalas, bagaman. Hindi kailanman nawala ng kontrol ang kanyang tono. Ang iyong tungkulin ay itaguyod ang batas ng may katarungan. Ang iyong tungkulin ay maglingkod ng may dignidad, hindi abusuhin ang iyong otoridad. Kapag sinabi mo sa isang tao na hindi sila kabilang. Kapag pinahiya mo sila sa harap ng mga estranghero, nabibigo ka sa iyong tungkulin. Ang kanyang mga salita ay parang mga suntok, bawat isa ay mas mabigat kaysa sa huli. Kitang-kita ang pagliit ng opisyal, ang kanyang kayabangan ay tuluyang nabura. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang nakitang salita. Ang nakatataas na tanggapan. Sinubukan ni Effie na makialam, mabilis na nagsalita. Yew! Senador, pakiusap, agad na maitatama ang sitwasyon. Sisiguraduhin kong magkakaroon ng aksyong pandisiplina. Ngunit itinaas ni Manny ang isang kamay, marahang pinatahimik siya. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa buong bulwagan, hindi lamang ang mga opisyal, kundi pati na rin ang mga pasaherong nanonood, ang mga kamerang nagre-record, ang mundong malapit nang maganap ito online. Hindi ito tungkol sa akin, matatag niyang sabi. Isa akong lingkod bayan. Isa akong mandirigma. Kaya kong tiisin ang mga insulto, ngunit hindi ako tatabi habang ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdurusa rin. Bawat tao ay karapat-dapat sa dignidad. Bawat tao ay karapat-dapat sa katarungan. Mayaman man o mahirap, sikat o hindi kilala, lahat sila ay karapat-dapat sa paggalang. Pumalakpak ang bulwagan. Nagpalakpakan ang mga pasahero, mahinang naghihiyawan, ang ilan ay pinupunasan pa ang mga luha. Ang dalawang gwardiya, na handang sumabay kay Manny kanina, ay hindi komportableng gumalaw, ibinababa ang kanilang mga mata, nahihiya sa kanilang katahimikan. Ang bastos na opisyal na ngayon ay maputla at nanginginig ay bumulong, hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ka. Mabilis ang tugon ni Manny, parang kidlat ang mga salita niya. Iyan ang problema. Alam mo lang kung kailan mo alam. Pero ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa pagkilala. Ang respeto ay karapatang pantao. Nakunan ng mga kamera ang bawat segundo, ang kanyang kalmadong tindig, ang kanyang matatag na titig, ang kanyang makapangyarihang mga salita.
Para sa marami sa bulwagang iyon, hindi ito parang komprontasyon sa paliparan, kundi parang isang masterclass sa pagpapakumbaba at pamumuno. Nang mapagtanto ng nakatatandang opisyal ang bigat ng sitwasyon, tumango ng seryoso. Senador, tama ka. Sa ngalan ng departamentong ito, ako ang may buong responsibilidad. Nakakahiya ang pag-ugaling ito. Sisiguraduhin kong matutugunan ito agad. Pero hindi pa tapos si Manny. Ang mga sumunod niyang salita ay lubos na nagpabago sa takbo ng sitwasyon na nagpakilabot sa lahat ng naroroon. Hindi lang ang sarili niya ang kinakatawan ng lalaking ito ngayon. Kinakatawan niya ang sistema. Kung hahayaan ko itong lumipas ng tahimik, anong mensahe ang ipapadala nito? Ang otoridad na iyon ang nagbibigay ng karapatang magwalang galang. Na pinoprotektahan ng mga uniforme ang kayabangan. Dito natatapos ang lahat. Halos manlambot ang mga tuhod ng opisyal. Alam niyang naselyuhan na ang kanyang kapalaran. Pinahiya niya. Ang maling tao sa harap ng maling karamihan sa maling oras. Ang mga tao na naramdaman ang sandali ay nagsimulang umawit. Nang mahina, respeto, respeto, respeto. Ang salita ay umalingaw sa buong bulwagan, lalong lumalakas, pinalakas ng emosyon. Nanginginig ang mga telepono habang sinusubukang kunan ng larawan ng mga tao ang eksena, sumasali ang kanilang mga boses. Gayunpaman, hindi natuwa si Manny. Hindi siya umiti, hindi nagngisi. Tumayo siya ng may tahimik na dignidad ng isang lalaking napahiya, ngunit pinili niyang umangat, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Sa wakas, bahagyang umatras siya. Binigay ang huling tingin sa nanginginig na opisyal. Hindi ko itataas ang aking kamay laban sa iyo. Hindi kita insultuhin pabalik. Ngunit sisiguraduhin kong hindi na ito mangyayari muli. Hindi sa akin, hindi sa sinumang manlalakbay. Muling tumahimik ang bulwagan. Mabigat, hindi maikakaila, at hindi malilimutan ang mga salita ni Manny. Sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Wala nang kontrol ang opisyal. Si Manny Pacquiao, na walang iba kundi mahinahong mga salita at di matitinag na dignidad ay sinakop ang buong silid. At di nagtagal ay nasa kanyang sulok ang buong mundo. At pagkatapos ay nangyari ang hindi ka panipaniwala. Mabilis na dumating ang parusa ng opisyal at nasaksihan ng buong bulwagan ang isang napakalakas na pagbabago na naiwan ang lahat na natigilan. Ang bulwagan ng imigrasyon ay hindi na lamang isang checkpoint. Ito ay naging isang korte, isang teatro, at isang larangan ng digmaan ng dignidad. Dose-dosenang mga pasahero ang nakataas ang kanilang mga telepono. Nare-record ang bawat segundo. Sa ngayon, ang mga live stream ay kumalat na sa labas ng paliparan. Sa labas, umuugong ang social media, ang mga hashtag ay nag-aalab sa galit at suporta. Ang nakatatandang opisyal na pinagpapawisan sa ilalim ng titig ng karamihan ay lumingon sa kanyang kasamahan, ang lalaking nangahas na ipahiya si Manny Pacquiao. Sumusobra ka na, mahigpit niyang sabi. Tumabi ka. Epektibo ka agad. Ang iyong suspinde habang hinihintay ang investigasyon. Nanlaki ang mga mata ng opisyal sa takot. Sinuspinde para saan? Ginagawa ko ang aking trabaho. Nabasag ang kanyang boses sa desperasyon, ngunit ang paniniwalang minsan niyang taglay ay nawala na. Ang kanyang mga salita ay hindi na tumatak sa otoridad. Ang mga ito ay mga sigaw ng isang lalaking nanonood sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Hindi natitinag ang nakatatandang opisyal. Kinukutya mo ang isang respetadong senador, isang world champion sa harap ng publiko. Ngunit mas malala pa riyan, hindi mo iginalang ang isang manlalakbay. Hindi. Iyan. Paggawa ng iyong trabaho. Iyan ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Bumulong ang karamihan bilang pagsang-ayon. Ang ilan ay pumalakpak ng tahimik, ang iba ay bumulong. Sa wakas, namutla ang mukha ng kahiyahiyang opisyal. Tumingin siya kay Manny, na nakatayo pa rin ng matatag, kalmado, at hindi natitinag. Nanginig ang mga labi ng opisyal. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino ka. Sa wakas ay nagsalita si Manny. Sa wakas, ang kanyang tono ay matatag, ngunit sapat na matalas upang tumagos sa katahimikan. At paano kung hindi ako si Manny Pacquiao? Paano kung isa lamang akong ibang tao, ibang ama, ibang manggagawa na nagsisikap na makita ang kanyang pamilya? Ganyan din ba ang kalupitan mo sa akin?
Yumuko ang opisyal, hindi makasagot. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Manny sa bulwagan, malinaw ang kanyang boses, at pinalakas ng lubos na katahimikan ng mga nakikinig. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa libu-libong. Para sa mga taong dumadaan dito na nahaharap sa parehong kahihiyan, ngunit walang boses, walang kamera, walang grupong magpoprotekta sa kanila. Ang otoridad ay hindi isang sandata. Ito ay isang responsibilidad. Mas malakas na pumalakpak sa pagkakataong ito. Nagkaisa ang mga pasahero sa sandaling iyon at naghiyawan sa kanya. Ang ilan ay sumigaw pa ng pangalan niya, Manny. Manny! Manny! Ang iba naman ay sumigaw, respeto. Nyanig ng alingawngaw ang mga dingding ng bulwagan. Ang nakatataas na opisyal, na ngayon ay halatang nahihiya para sa kanyang departamento, ay yumuko kay Manny. Ginoo, tama po kayo. Ipapaalam ko agad ito. Haharapin niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Lumapit ang dalawang gwardiya, hindi para takutin si Manny sa pagkakataong ito, kundi para ihatid palayo ang kahiyahiyang opisyal. Bumagsak ang kanyang mga balikat, nabasag ang kanyang kayabangan. Lumagpas siya sa karamihan ng may nakayukong mga mata. Sinundan siya ng mga telepono sa bawat hakbang. Pumasok siya sa komprontasyon ng may pagmamalaking kumpiyansa. Iniwan niya itong kahiyahiya, nakasabit sa isang sinulid ang kanyang karera. Ngunit hindi pa tapos si Manny. Sandali, sigaw niya, ang kanyang boses ay may otoridad. Tumigil ang gwardiya. Natigilan ang opisyal, bahagyang humarap sa kanya. Muling tumahimik ang karamihan, naghihintay sa susunod na mangyayari. Humakbang si Manny. Ang kanyang presensya ay mapang-utos ngunit mapagkumbaba. Hindi ko hinihiling na ang lalaking ito ay wasakin. Hindi ko nais ng paghihiganti, ngunit hinihiling ko na ang sandaling ito ay magsilbing isang aral. Tratuhin ang bawat tao ng may dignidad. Bawat isa. Kung hindi, hindi ka karapat-dapat sa uniforme na suot mo. Sumigaw ang karamihan bilang pagsang-ayon. Tumulo ang luha sa mga mata ng ilang manlalakbay. Hindi na lang ito tungkol kay Manny. Tungkol ito sa bawat taong nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng kayabangan. Nanginginig na bumulong ang opisyal. Pasensya na. Tumango si Manny, hindi bilang pagtatagumpay, kundi bilang taimtim na pagkilala. Mahalaga lamang ang paghingi ng tawad kapag may pagbabago. Tandaan mo iyan. Dahil doon, umatras siya, hinayaan ng mga gwardiya na akayin ang opisyal palayo. Muling naghiyawan ang bulwagan, ngunit nanatiling kalmado at marangal si Manny. Hindi niya itinaas ang kanyang mga kamay bilang tagumpay, hindi siya nasiyahan sa kaluwalhatian. Malinaw ang kanyang mensahe. Hindi ito tungkol sa kanyang ego, kundi tungkol sa hustisya. Kinausap ng nakatatandang opisyal ang karamihan, nanginginig ang boses sa kahihiyan. Sa ngalan ng departamentong ito, ipinapaabot ko ang aking pinakamalalim na paghingi ng tawad kay Senador Pacquiao at sa lahat ng nakasaksi nito. Ang pag-ugaling ito ay hindi kumakatawan sa kung sino dapat tayo. Ngunit ang totoo ay kumakatawan ito sa isang katotohanan na marami ang hinarap at kaya naman ang sandaling iyon ay tumatama ng malalim. Alam ito ni Manny at kaya naman humarap siya sa mga pasaherong nakatingin hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga kamerang kumukuha ng bawat larawan. Sa lahat ng nanonood, sinabi niya na ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Tandaan na ang paggalang na ito ay libre. Walang bayad ang pagtrato sa isang tao ng may dangal. Ang kapangyarihan ay hindi nagbibigay katwiran sa kalupitan, at ang katahimikan sa harap ng kawalan ng katarungan ay nagpapahintulot lamang na lumago ito. Dapat tayong lahat ay gumawa ng mas mahusay. Tahimik ang bulwagan ng ilang sandali. Pagkatapos ay muling dumagundong ang palakpakan na pumuno sa espasyo na parang alon. Naghiyawan ang mga pasahero hindi lamang para sa lalaking nasa harap nila, kundi para sa katotohanang sinabi niya. Sa ngayon, ang insidente ay naging viral na. Binahan ng mga manonood online ang mga seksyon ng komento, pinupuri ang kapakumbabaan at lakas ni Manny. Ang mga salitang tulad ng alamat, tunay na pinuno, at paggalang ay pumuno sa mga feed sa iba't ibang platform. Ang mundo ay nanonood at ang mundo ay naantig. At nang sa wakas ay humakbang pasulong si Manny, ang mga dokumento ay madaling na clear. Ang kapalaran ng opisyal ay naselyuhan. Ang kapaligiran sa bulwagan ay nagbago. Ang kahihiyan ay napalitan ng tagumpay. Hindi isang tagumpay ng ego, kundi
Ng prinsipyo, naihatid ang hustisya. Hindi sa pamamagitan ng galit, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng dignidad, pagpapakumbaba, at isang hindi matitinag na kahilingan para sa respeto. Ngunit ang kwento ay hindi nagtapos sa paliparan. Ang sumunod na nangyari ay umalingaw-ngaw sa mundo at muling nagpatunay kung bakit si Manny Pacquiao ay higit pa sa isang mandirigma. Nang makalusot si Manny Pacquiao sa imigrasyon, ang insidente ay laganap na sa lahat ng dako. Sa loob ng ilang minuto, ang mga video ng komprontasyon ay kumalat sa Facebook, YouTube, TikTok, at Twitter. Ang mga hashtag na John Respect All John Pacquiao at Justice in Siyam Minutes ay nagtrend sa buong mundo. Milyon-milyong tao na hindi pa nakakatuntong sa paliparang iyon ay naging saksi na ngayon sa drama. Nakita nila ang kayabangan ng isang opisyal. Nakita nila ang dignidad ng isang manlalakbay at higit sa lahat, nakita nila kung paano ang kahihiyan ng isang tao ay naging hustisya. Ipinalabas muli ng mga news anchor ang video sa pambansang telebisyon. Sinuri ng mga analyst ang mga salita ni Manny, pinuri ang kanyang pagpapakumbaba at katapangan sa moralidad. Inihambing ito ng mga komentarista sa kanyang mga araw sa boxing. Sa ring, ginamit ni Manny ang kanyang mga kamao. Sa paliparan, ginamit niya ang kanyang boses at ito ay kasing lakas din, ngunit ang kwento ay hindi nagtapos sa pagiging sikat sa publiko. Sumunod ang mga totoong bunga. Ang opisyal na nagpahiya kay Manny ay opisyal na sinuspinde, ang kanyang mukha ay kilalang-kilala na ngayon sa social media. Isang panloob na investigasyon ang inilunsad at ang iba pang mga manlalakbay ay naglahad ng kanilang sariling mga kwento ng pagmamaltrato. Ang dating kayabangan ng isang lalaki ay nabunyag bilang bahagi ng isang mas malalim na problema. Ang Departamento ng Imigrasyon, sa ilalim ng matinding presyon, ay nag-anunsyo ng mga reforma. Ang mandatoryong muling pagsasanay sa etika at respeto ay ipapatupad. Superv. Mas mahigpit na susubaybayan ng mga isolator ang mga opisyal. At bawat pasahero, anuman ang pinagmulan, ay pinangakuan ng patas at propesyonal na pagtrato. Para sa marami, ang karanasan ni Manny ay naging isang mahalagang punto, isang kislap para sa pagbabago. Gayunpaman, nang tanungin ng mga reporter si Manny tungkol sa kanyang reaksyon, hindi siya nagyabang o nagdiwang. Simple lang ang kanyang mga salita. Hindi ko pinagtanggol ang aking sarili. Pinanindigan ko ang lahat ng walang boses. Ang respeto ay dapat para sa lahat, hindi lamang para sa isang sikat. Ang mga salitang iyon ay mas mabilis na kumalat kaysa sa mismong video. Naging isang sipi ang mga ito na nakalimbag sa mga poster, ibinabahagi bilang mga caption, inuulit sa mga silid-aralan at opisina. Samantala, sinabi ng waitress sa cave sa paliparan sa mga reporter, matagal ko nang pinaglilingkuran ang mga manlalakbay dito. Palagi na lang sinisigawan ng mga opisyal ang mga tao. Ngunit ngayon, nakakita ako ng pag-asa dahil sa wakas ay may nagsalita. Ang batang lalaki na nakakilala kay Manny kanina ay nag-post sa social media. Hindi ko malilimutan kung paano siya nakatayo roon ng napakakalma kahit na ininsulto. Hindi lang siya isang kampiyon sa ring at isa siyang kampiyon sa buhay. Para kay Manny, hindi ito tungkol sa pagmamalaki. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na mali ang opisyal. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng aral na kailangan marinig ng mundo. Ang dignidad na iyon ay hindi isang pribilehiyong nakalaan para sa mga sikat o makapangyarihan. Ang dignidad ay isang karapatan. Habang ang kwento ay umabot sa mga pandaigdigang balita, ang mga tao sa buong mundo ay nagsimulang magbahagi ng kanilang sariling mga karanasan ng diskriminasyon at kahihiyan. Ang insidente ay naging higit pa sa isang viral na video. Ito ay naging isang kilusan. At si Manny, umuwi siya sa kanyang pamilya ng gabing iyon na hindi nagbago ng katanyagan, hindi natitinag ng kaguluhan. Sa hapunan, malumanay niyang sinabi sa kanyang mga anak, "Laging tandaan, ang respeto ay hindi isang bagay na hinihingi mo. Ito ay isang bagay na ibinibigay mo at maging sa mga hindi nagbibigay nito pabalik. Ngunit kapag dumating ang kawalan ng katarungan, huwag kang manahimik." Ang kanyang mga anak ay nakinig ng dilat, hinihigop ang aral na mananatili sa kanila habang buhay. Ang komprontasyon sa paliparan ay maglalaho sa paglipas ng panahon, tulad ng madalas na nangyayari sa mga viral na kwento. Ngunit ang
Moral at ang mensahe na hindi ko ito gagawin ay nananatili sa bawat taong nanonood, bawat komento na nagbabasa ng respeto, bawat manlalakbay na nakahanap ng lakas ng loob na magsalita sa susunod na pagkakataon na harapin nila ang pagmamaltrato. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang kwentong ito. Hindi dahil sa isang sikat na lalaki ang nagpakumbaba sa isang arogante na opisyal, kundi dahil ang isang kilos ng mahinahong katapangan ay nagpaalala sa mundo ng isang simpleng katotohanan. Walang sinuman ang dapat husgahan batay sa kanilang panlabas na anyo. At lahat ay karapat-dapat sa paggalang. Kung naniniwala kang walang sinuman ang dapat igalang dahil sa kanilang hitsura, ay type ang paggalang sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas makapangyarihang mga kwento tulad nito.